Papiling social muna tayo. Wala yung sa Hi guys! So, nandito kami ngayon sa Texas Roadhouse. Hi! Todd. Hello! Hello! Wala na sa alam ako. Si Mayang naman dumadalaw sa akin yung lagi. So ngayon, kukwento ko yung part 2 ng aking panganganak. So guys, ika-third week na ng aking postpartum and nandito kami sa Avenues kasi kailangan kong maglakad-lakad kasi until now nahihirapan pa rin talaga akong tumayo at maglakad. Yung posture ko parang laging kuba, gano'n. Kikwento ko kung ano nangyari sa akin nung na-emergency CS ako. Kung mapapanood yung previous day vlog ko na kwento ko nga doon na na-emergency CS ako. 19 hours na labor ako simula May 16 until May 17. Tapos nung 3 PM na dinala na ako sa emergency room kasi nag 3 cm na ako. And then after ako ma-IE ng doktor, nahirapan na ako as in nagsisigaw-sigaw na ako sa hospital. So yun, sobrang sakit talaga nung na-IE ako. And then, i-check ng doktor namin kung may heartbeat pa si baby. Pero, nahirapan din silang hanap yung heartbeat. Kaya nag-decide na yung doctor ko na ECS na ako. Tapos, that time, sobrang sakit na sakit na ako. Sabi sa akin ng doctor, in just 1 minute kailangan ma-transfer na ako dun sa kamang katabi ko. Nang ako lang na mag-isa, as in, hindi ako tinulungan ng nurse nun. Tapos, dinala na ako sa operating room. Tapos, habang dinadala nila ako sa operating room, nagwawala na talaga ako. And then, may dalawang nurse na kumakausap sa akin. Isang Pilipina, tapos isang Arabic. So, that time, ang dami nilang tanong. As in, sobrang sakit na talaga ako. Tapos, hindi ko pa alam kung sino unahin ko sa kanilang sagutin. Tapos sobrang bilis ang pangyayari. Nandun na ako sa operating room. Tapos lahat na ng mga staff nandun na rin. Pati yung yung maglalagay ng anesthesia sa akin. Nung nilagyan na ako ng anesthesia, as in, hindi ko siya naramdaman. Siguro kasi sobrang sakit na ng pag-labor ko. Kaya yung pagtusok sa likuran ko, wala talaga ako naramdaman. Mas masakit pa yung paglalagay ng swero sa akin. Ma'am, isang ice tea lang po ba? Maglalagay ng swero sa akin kaysa doon sa paglalagay ng anesthesia. And then, nung nilagyan na ako ng anesthesia, hawak-hawak ako nung nurse. As in, hawak ko nung ganyan. Tapos nakayuko ko na, nagdadasal talaga ako. Kasi sa mga naririnig ko, masakit yung paglagay ng anesthesia kasi ganito kahaba. Tapos after lang ako maturukan nun, paghiga ako, as in nawalan ako ng malay. Tapos nung nagkaroon na ako ng malay, ang sabi sa akin ng doktor, tamad daw talaga si baby, ayaw talagang bumaba. Tapos parang wala talaga ako sa ulirat nun, as in, hindi ko alam kung bakit ako nasa hospital, kung anong ginagawa ko doon, nabuntis pala ako. Basta ang naalala ko lang is yung nilalaro kong games nung bago ko mag-labor. Kaya siyang bumayan. Ikaw na. Tapos yun nga, nawalan niya ako ng malay. Tapos hindi ko nga maalala na buntis ako at kung bakit ako nasa hospital. Tapos parang nagkaroon ako ng ulirat. Yung nakita ko na yung blue curtain kasi nilagyan nila ako ng harang sa parang half of the body ko. Tapos parang sobrang high na high talaga ako noon. Ang sabi ko pa nga sa mga nurse, I feel like I'm in the balloon. Ganun pa talaga yung pagkakasabi ko kasi hindi ko talaga maramdaman yung buong katawan ko. Tapos parang meron siyang basta sobrang high talaga ako. Tapos wala talaga akong maramdaman lalo na sa lower part ng katawan ko. Lalo na nung nilipat nila ako doon sa isa pang kama para madala na ako doon sa hindi ko alam kung anong tawag sa room na yun, pero kailangan doon muna ako hanggat hindi
ko magalaw yung kamay, yung paa ko, hindi nila ako dadalhin sa ward. Sa pagkakatanda ako, mga 4:20 ako natapos ma-CS. Nagkaroon ako ng malay. Parang around 20 minutes lang nata akong na-operahan. Hindi ko sure 20 or 30 minutes mga ganun. Tapos doon sa room na yun, umabot ako ng 1 oras kalahati. Kasi nahirapan din akong igalaw yung right side ng paa ko. Kailangan kasi mawigil-wigil mo siya. Tapos sabi nila, hanggat hindi mo nagagalaw yung paa mo, hindi ka namin dadalhin doon sa sa ward. Hindi mo makikita yung baby mo. So kailangan niya mag-ano ka talaga, gawin mo talaga yung best mo para magalaw yung paa mo. Ano Bex? Airdrop ko. Tapos yun, nagalaw-galaw ko na yung paa ko. Open na? Dinala na ako sa ward. Tapos after na nakita ko yung baby ko, tapos kailangan, wala pa kasi 12 hours, kailangan nakapaglakad-lakad na ako at nakaihi na ako. Tapos sinulungan pa nga ako nung nurse kung paano umihi kasi hindi talaga ako makaihi na. Kasi nga nahirapan nga ako umihi. Sabi niya sa akin, itutok ko daw yung bidet sa harapan ng aking na para makaihi ako. Effective naman na makaihi naman ako after noon. Tapos that night, parang pinatawag ko si Fertz para dahin yung mga documents tsaka yung mga gamit namin ni baby kasi kailangan makapagpalit na ako ng gamit para makapaglakad-lakad na ako doon sa labas ng ward. Serve natin. Mabigat. Mayo ka, paano ma-serve sa lahat? Kain na tayo guys. Pasaw sila dito eh. Oo. Tapos ayun guys. Yun nga, bago pala makarating sa kwarto ko, telepono dun sa labas. Tapos, sabi niya natawagan ko daw ng asawa ko para padala ko yung mga gamit ko. Tsaka gamit ni baby, pati mga documents namin. Kasi papasa dun sa receptionist. Para palitan na rin ng damit si baby. Tsaka makapagpahit na ng damit para makapaglakad-lakad na ako dun sa... Makapaglakad-lakad na ako. Kasi kailangan makautot daw ako or makadumi na. Diba? Yeah. Masaya yan. Isa nga may memorize ko na yung sayaw niya. Kasi lagi ako nakatingin eh. Hindi, doon sa hostess desk ko. Makikita mo kasi sila eh. Nga, sample nga, paano? Eh, ngayon ako sila sumayaw eh. Nung last wala silang sayaw-sayaw eh. Mamaya, si Tibas. Cute. Dito po na? Apo. Wala, nasali ka sa video pre. Bunganga mo. Thank you. Anything else po? Para okay na po ata. Tapos yun guys, yun nakausap ko na si Fertz. Nakausap ko na si Fertz. Pinayaga lang siya makapasok sa ward na 5 minutes. Kasi tapos na yung visiting time. Doon. Wala. $70 yung bill lang. Ano yung bill mo? Nasa'yo mo? 70 yung bill So ako yung pinakamalapit, si Situ. Kasi na magaling sa math, minus 30%, gana na lang. Ako di ako magaling.